Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit po natin pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol dito sa announcement ng tape na kung saan talagang dinumog po ng ibang netizen. But before that, shoutout po muna dito kay Sir Bernie Avendano. Magandang gabi sa iyo. Miss Gandara pa shoutout po, Bernie Avendaño ng Obando, Bulacan. Yan, good evening and shout out Sir Bernie. Samantala, kanina naman, present po pala ulit itong si Atasha. Nagulat po ang lahat kasi inaasahan ng marami na 2024 pa po natin ulit siya makikita kasi base po sa sabi ng tatlong girls sa EAT nila Miles, Karen, and Raisa ay may sakit nga raw po itong si Atasha and 2024 pa po siya makakabalik. Sabi nga po nila, i-get well soon. Pero kanina ito nakakatuwa dahil present po muli si Atasha. And narito nga't napakakulit po nilang dalawa ni Miles Ocampo. Joke. Nagbibiro lang ako eh. Sinuluyan mo naman. Sana naman, huwag yan ang magsilbing... Samantala, pag-usapan naman nga po natin ang patuloy na paggamit ng titulong Itbulaga at patuloy po na pakikipaglaban ng Tape Inc. sa TVJ na kung saan kanila nga pong sinasabi na sila ang tunay na may-ari ng titulong Itbulaga at sila ang dapat na may-ari nito kahit na si Joey De Leon ang nag-create nito. Sabi dito ni eto ang true, i-challenge ko yung Tape Defender. Anong ibig sabihin ng logo ng Itbulaga? Tapos kwento nyo ng buo paano nagsimula ang Itbulaga. Nang hindi nyo babanggitin ang Tito, Vic, and Joey. So ayan yung logo po ng Itbulaga, no? And nako, medyo mahirap-hirap po ata. Ito ang true, ang inyong challenge para po sa mga defenders. Kasi ultimo nga po tape hirap na hirap pong patunayan kung papaano nabuo ang titulong Itbulaga or hindi nila napatunayan na sila ang gumawa ng titulong Itbulaga. 'Di ba? Yun yung main reason kung bakit sila natalo ng TVJ sa IPO. Kasi hindi napatunayan ng ng Tape Inc. kung paano nila nabuo ang titulo, kung paano na conceptualize ang titulo. Samantalang sila Joey De Leon na ikwento nila paano nagsimula ang titulong Itbulaga. Si Joey De Leon ay meron ding explanations tungkol po dito sa logo ng Itbulaga na kung saan may meaning po pala ang pagkaka-create noon. So, ito pa kayang Tape Defenders, makapagbigay ng ng meaning ng logo, paano nagsimula, ka-OG ang EB, and paano i-describe ang Itbulaga without TVJ. Kasi sa kanta pa nga lang, maririnig nyo na ang Tito, Vic, and Joey, ang barkaday, dumarami. Kaya nga ang tape, nagpalit na po ng kanta. Allergy na po talaga ata sa TVJ. And gusto po talagang alisin ang TVJ sa Itbulaga. Kaya ayun, kahit pinaglalaban nila na hindi siya Bossing Vic Soto ang nag-create, ang may copyright ng kanta dahil melody lang naman, hindi naman daw lyrics ang kanya. Di ba sila po yung nag-adjust? Ayaw na lang gamitin yung kanta kasi may Tito Vic and Joey doon.
So, balibalik na rin man po kasi natin talaga. TVJ is Itbulaga. Itbulaga is TVJ. Since 1979, TVJ is there. And wala pa po ang Tape Inc. Noong mga panahon talaga na yon. So, yun yung katotohanan na kahit balibalik na rin mo po ang mundo, ay hindi po magbabago. Kaya naman para sa mga tape defenders, ka-OG, kala mo naman ay hindi nanindigan sa TVJ. Nalala ko, meron po isang fan page dyan na kung saan ay nangunguna pa talaga sa pagbibigay ng reaksyon at TVJ pa rin daw talagang Itbulaga. No? Pero at the end, anyari? Bakit bigla-bigla napunta po ang kanilang panig sa Tape Inc. Anyari? Parang umiba ang ihip ng hangin. Anyway guys, wala na tayong pakialam sa kanila. Pero yun nga, sana dahan-dahan sa pananalita. Lalo na sa TVJ, sapagkat kayo naman ay mga bumaliktad lang naman for some reasons. Samantala, speaking of pro tape ka-OG, narito nga't pag-usapan natin ang patungkol dito sa announcement ng isa pong pro tape na kung saan ay kaya dinumog ng ilang mga netizen. Napagkatuwaan ng ilan pong netizen, collegiate Ricads, dahil nga sa kanya pong announcement na akala mo naman ay ikawiwindang ng mga tao. Ang hirit nga po ng isang netizen na is that ang pagtatapos daw, ang pagtatapos ng programa nila ka-OG. Kasi sabi po dito na isang pro tape, latest scoop, sino kaya itong papasok sa tahanang pinakamasaya Tape Inc. Itbulaga? Ang pangalan ay nagsisimula sa A at ang apelyido ay nagsisimula sa P. Abangan na lang natin sa Itbulaga, mga kapuso. So, ayan, akala mo naman daw po ay ikawiwindang ng mga netizen, ng mga TVJ fans, ang na meron po silang guesting. May artistang tutungtong sa kanila pong programa. Dyan pa lamang po sa initial, hindi na po agad kilala ng taong bayan. hindi malaman kung sino ka-OG, kaya napagkatuwaan na lamang po ito. Sabi, Alden Pitchards daw. May mga ganyang comment, guys. Ayan, umani na po siya sa ngayon ng 508 comments, guys. And puro kalokohan at puro, napagkatuwaan nga lang po ang post na ito. Kasi hindi naman nakakawindang at meron pa silang pa-suspense ang tawag dyan. May surprise pa ang mga ito. Wala naman daw pong pakal sa ang tao po sa kanila. So, matatawa po kayo sa comment section kasi halos lahat po ng nandun ay pang-ookray lamang. Ibig sabihin yan, ultimo mga kapuso po talaga ka-OG ay wala pong pakialam and wala pong mga excited sa kanila pong mga pa-surprise na yan. Meron nga nagsasabi na ang poet nyo daw. Kilala nyo naman kung sino yan, si Boss Joey De Leon, ang poet nyo. Lalo namang napaka-imposible po nun, yung AP. And ayun nga, sabi dito, ang AP daw ay ang pagtatapos. So, kung meron man pong dadating sa kanila, yun ay ang kanilang pagtatapos. Ayun dito. Agree po ba kayo, mga collegiate Ricads? Samantala, sabi ni Sir Roy Amiciano Mogol, pera na lang ang habol na Attorney Maki sa mga halusos kaya apila ng apila at habol ng habol sa trademark tulad na lang ng ginawa niya sa kasong rape ni Bong Navarro. Kaya nakulong kasi apila ng apila kasi hindi naman siya ang makukulong kaya umapila sa korte kasi bayad siya. So alam ko na ipanalo niya po yun ka-OG, no? Pero ayun nga, doon naman daw po siya magaling sa ganyang kaso. So, yun na lang daw po ang pagtuunan base po sa kaninong comment ko nga at tayo nabasa. Basta sa isa po nating commenter ka-OG at wag na raw po ito ang kanyang atupagin dahil kahit naman daw po hindi attorney sila, no, yung mga netizen na nakakapakinig ng kanya pong sinabi sa kanilang press con kahit hindi daw po sila attorney, basang-basa daw po nila na lamang ang merit po. Ang TVJ lamang sa laban. Sabi naman dito ni Sir Eddie Bucayo, ma'am, kailangan na po nila magpaalam or magbayad. Kailangan po
muna nila magpaalam or magbayad kay Joey De Leon para gamitin yung Eat Bulaga mark. Kasi si Joey De Leon ang originator. Makakasuhan sila dyan pag patuloy nilang gagamitin. Huwag po kayong papadala sa mind games ng mga yan. Walang-wala na sila. Pinanghahawakan. And mas lalo nga po silang walang mapanghahawakan kapag naibigay na po ang certificate ni Joey De Leon. Nakapagtataka lang, medyo matagal yung certificate, samantalang nung i-announce yung sa renewal ng tape, diba, nung nakaraan, na ipinag-celebrate pa ng Tape Inc. na nirenew ng IPO for 10 years pa ang kanila pong titulo. 10 years pa daw nilang magagamit ang titulo ka-OG. Meron po agad silang certificate na ipinakita sa publiko. Pero bakit kaya itong kay Joey De Leon wala pa rin? So, mga katanungan lang naman po yan. Kasi nga, meron nga daw pong approval, agad-agad, ang Tape Inc. noon. Pero okay lang yun, guys, sa mga naghahanap ng certificate ni Henyo Master Joey De Leon. Sapagkat, kahit naman po na-renew sila noon, for 10 years pa nga, ay months lang naman, diba, ang binilang, at kinansila po ito agad-agad ng IPO. Samantala, sabi dito ni Ems Rems Vlog, diba may attorney ang generic, malinaw ang apela nila ay for merchandise, hindi for entertainment. Hindi mi abogado. Hindi ako abogado pero malinaw yan sa akin. Pambihira. Huwag kayong ganun. Uy, generic. Nakakamiss po na yung babala. Huwag kayong ganun. Sana maibalik nga po ito ng TVJ. Yun nga lang kinakapos kasi ng oras ng TVJ, no? Sayang. Very sayang po talaga ko, OG. Kasi ang Eat Bulaga po talaga ay tatak na po yan para sa mga ganitong may napupulot na magandang aral. Pero not now, nung napunta po ito kay na Paulo Fuentes, wala pong mga educational segment po ang mga ito, kundi puro mga kalokohan na for entertainment ka-OG. So, kumbaga ay sayang yung background ng Eat Bulaga nung hawakan nga po ito nila Paulo Fuentes. Anyway, sabi pa po dito ni Mang Nards, yung therapy sana tanggalin na ng TVJ. Ang boring, walang kwenta. Wag masyadong umasa kay Jose Manalo kasi magsasawa din ang tao dyan. Liban, ibalik nila yung bayanihan at kalye serye. Nako, parang imposible naman pong mananawa ang tao kay Jose Manalo. And about po sa therapy, okay naman po siya, Mang Nards. No? Okay po siya. Siguro, nasanay lang or hinahanap niya lang yung masyadong maingay na segment. Puro kalokohan at mga palaro na parang perya ka-OG. Pero, to be honest, okay naman po ang therapy. Gumagana yung utak po natin. And napapaisip rin po talaga tayo. About naman sa sana ibalik ang bayanihan, ay agree naman sa sinabi niyo pong ito. Sana nga ka-OG. Pero malay nyo naman, diba, kapag official nang naibalik po talaga ang Eat Bulaga sa TV5 or sa TVJ. Kasama ng logo, bagong theme song, ng gong, at iba pa. Yung kalye serye, imposible dahil si Alden ay nasa kabila. Pero Gimme serye, patok na rin naman po siya talaga ngayon. And inaabangan din ng marami. So, okay na po iyon, ka-OG, no? And tiwala lang po sa likha ng TVJ. It's the best na makakreate po ulit ng panibagong original concept, ka-OG. So, kayo ba? Ano pong inyong comment dito? Siyempre, iba-iba naman po tayo ng atin pong opinion. Pero yun nga, ulitin ko yung sa bayanihan ay talagang agree po ako na maibalik po iyan. Kasi marami din po talagang natutulungan. So, yun lang muna guys ang ating update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates, okay?